Kaidatul kanuniya, kaidatul muljima. Pinaka-importante yan. Ano yan? Legal. No? Anong legal yan? Tafadalo. Legal rule as binding rule or obligatory. Okay, dito po, ang isang legal rule, al-qaidatul kanuniya, ay tinatawag na binding, obligatory, qaidatul muljima. Kapag ito ay may kasamang material na worldly sanction, jazaul maddi dunyawi fakat. No, only na ipinatupad ng public authority, sultatu amma in Arabic, ito ay nangahulugan na hindi lamang ito pero payo o rekomendasyon, kundi may kapangyarihan ang estado ng puwersahin ang pagsunod dito kahit sa pamagitan ng coercive force kung kinakailangan. Sa Islamic jurisprudence, sa fiqh, sa pananaw ng fiqh, ito ay katulad ng hukum ilzami, obligatory ruling, kung saan ang pagsuway ay nagbubunga ng ukuba, punishment, ithm o sin. Ang pagkakaiba lamang, ang batas sibil, ang kaparusahan ay worldly material, samantalang sa fiqh ito ay maaring may kasamaang hukum syar'i at pananagutan sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala, al-jaza'u dunyawi wa ukhrawi. Aydan, examples natin dito, halimbawa sa criminal law, ang pagpatay, pagnanakaw at panggagahasa ay pinagbabawal at may deterrent punishment. Anong deterrent punishment dito? Death penalty, imprisonment, or fines, depende po sa batas ng bansa. Application natin dyan kapag may lumabag na may karapatan ang estado na ipatupad ang kaparusahan. Sa civil law, ang hindi magbabayad ng utang o hindi pagtupad sa kontrata ay sakop ng binding legal rule. Application, maaring ipilit ng korte na bayaran ng utang o tuparin ang obligasyon sa pamagitan ng execution orders. Sa fiqh po, sa Sharia, ang hudud punishment, theft, al-qata'ul yad. Halimbawa, ng binding rule with mandatory sanction. Application, hindi ito nakadepende sa kagustuhan ng tao sapagkat ito ay bahagi ng sistema ng katarungan. So, ano ang analysis natin dyan? Ano ang pagsusuri ninyo dyan? Okay, because kayo ay mga legal student. Masya Allah. Student of law. So, ang pagsusuri natin dyan, analysis natin dyan, ang batas ay hindi nagiging epektibo kung wala itong sanction jaza. Subalit, ang pagsunod sa batas ay hindi laging dahil sa takot sa parusa, kundi madalas dahil sa social awareness at moral conviction na ang batas ay isang necessity for social order, daruratu ijtimaiyatun. Daruratun ijtimaiyatun, sa madaling sabi po, ang tao ay sumusunod hindi lamang dahil sa banta ng fine or imprisonment, kundi dahil naniniwala siya na ang batas ay mahalaga para sa public order, peace, and development. Sana all meron tayong ganon. No? Dito po, kaidatul muljima, mandatory legal norm, binding rule, jaza'ud dunyawi, material or physical punishment enforceable by the state, worldly sanction, kagaya ng ginawa ng US sa Russia na sinanction niya. Another usapan niya. So, tatula amma public authority, the state and or government institution that ensures enforcement. No? Ang legal rule ay binding sapagkat ito ay may kasamang parusa na ipinapatupad or ipinatutupad ng estado upang tiyakin ang pagsunod. Gayunpaman, ang tao ay hindi palaging sumusunod dahil sa takot sa kaparusahan, kundi dahil sa paniniwala na ang batas ay panlipunang pangailangan, daruratun istimaiyatun. Kung walang sanksyon, ang batas ay magiging walang bisa at hindi makamit ang layunin nitong magpanatili ng kaayusan at seguridad. Halimbawa po sa maxim, legal maxim, halaw ng maxim, ang batas ay umiiral upang mapanatili ng kaayusan, kaya ito'y
ay binding at sinusuportahan ng kaparusahan. Subalit ang tunay na pagsunod dito ay nagmumula sa paniniwala sa kahalagahan ng batas bilang isang panlipunang pangangailangan. Daruratun istimaiyatun. Tafaddalu. Narinig ba ninyo yung sinanction ng EU, US, ang Iran at saka Russia? Ano kaya nangyari doon? Narinig niyo yan? Sino nakakarinig? Current events tayo, international studies, or political science. Tafadalo. Sinanction ng US or EU, European Unions, ang Russia. Nakaya nila kaya? Ano sa palagay nyo? Nakaya nilang i-sanction nila? Marami pong ibig sabihin ng sanction. Meron pong sanction sa economics, no? Yun nangyari na yun ay sanction po yan sa economics. Tingnan nyo ang pumasok ang economics sa political science. Pumasok ang economics saan? Saan? Sa law. Tingnan nyo dito. Tingnan nyo sa kitab natin. Meron po dito na alakatul istimaiya. Sana? Alakatul kanun. Biulumul istimaiya. Nakita nyo? Relationship of law sa social science, relations of law sa akhlak, no? Sa suluk, relations ng law saan? Sa din, kanon, ilmul istimai. Ano pa? Meron pa, dirasatul iktisadiyah. Tingnan nyo, kanon wa dirasatul iktisadiyah. Pumasok ang iktisad. Saan pa pumasok kaya? Kanon, ilmu siyasa, political science, law and political science. Saan pumasok? Masyaallah. Tarikh, history, and philosophy. Allahu Akbar. No? Pero hindi tayo mag-aral ng philosophy. Pag-aralan natin yung connection niya. No? Barakallahu fikum wa naktafi bihadal qadar. So, meron po bang any questions? 2 minutes. Pagtalo. Ano naintindihan natin?